Tawag ako sa pangalan na Aki, 47 anyos, biyahedor ug nagpuyo sa isla. Ang akong sugilanon kabahin kani sa akong live-in partner. Tawaga siya sa pangalan na Linda, taga Rojas City. Kini si Linda nagkaila miani mismo sa among isla. Siya usa ka suod na higala sa akong first cousin ug gibitar siya sa fiesta sa among barangay. Dali kaayo ang dagan sa among relasyon. Sa una, nagtext-text lamin ni Linda ug sa wala nagdugay, nagkauyab ming duha. Bisan pa man ni uli na si Linda sa ilaha, consistent gyapon ng among tiksanay ug tawganay. Hangtod, regular na pod ang pagbisita niya sa among isla. Og dili na ko dugayon ang akong istorya, nag-ipon mi og nakaanak og duha. Ang akong trabaho, usa lang ka biyahedor, mulang yaw mi bisan asa nga isla sa atong nasod para managat. Tagpila pud ko kabulan before makauli sa akong pamilya. Nayusa, duha o katulo panagsa. Busan ako isaysay ang akong sugilanon, ako magpaila-ila usa sa inyoha. Ako buutan, masinabtanon, ug mahimanggaon sa akong pamilya, ug kana matod nila. Bisan pa, ingon anira ang akong panginabuhi, tudo ang akong suporta sa akong pamilya. Tanan akong kita, akong ihatag ni Linda. Ug tanan panginanglanon sa akong mga anak, ako ihatag kutob sa akong makaya. Matod nila, swerte si Linda sa kuha. Taud-taud sad ming nag-ipon ni Linda. Dulaan siyam katuig ang among panag-uban, kauban ang among duha ka gagmay na bata. Pero after 5 years niya na, nabantayan na ako ba ang iyang pagbudi sa kuha. Nalang ko yung mga nabantayan sa iyaha, mga kalihukan na dapat dili na untaangayan buhaton sa usa ka inahan. Una, busy na kayo siya sa iyang cellphone. Dagan siyaw ka text o katawag. Pinasikreto nga style. Ikaduha, permi siya mulabang sa syudad ug ako maabot gikan sa biyahe. Ikatulo, nagsugod na siya og pa-sexy ug aktibo na siya mulag sa mga fiesta diri sa amuang dapit. Dagan pang mga sinyalis nga iyang gipakita, pero ako nagpakabuta kay lagi dako kayo ko og gugma sa iyaha. Usa ka gabi nihangyo ko sa iyaha. Musugot man siya, pero tagagamit na ko sa iyaha, mura na og dili na siya malipay. Mura ba og ako na lang ang naay gusto. Dili man siya mobalibad, pero naay kausa ni angkon siya na dili na siya masatisfy sa akoa tungod kay gamay ang akong kargada. Tinuod gamay ang akong kargada, pero karon na lang ba siya mo reklamo nga kami 5 ka tuig na? Nilabay pa ang mga tuig ug sa wala damha, nidangat og dulan, siyam ka tuig ang among panag-uban. Pero sa 4 ka tuig ni ana, ako nag-anto sa tago sa iyang pagbudhi diri sa kuha. Niabot sa punto na awayo na siya sa akong mga igsuon, sukmatan sa akong maigagaw ug mga silingan kay siya obvious na ang iyang pagyama-yama sa kuha. Ug niabot na lang ang usa ka adlaw sa diyang nagigdaming duha, siya nihilak ug nangayo og pasaylo sa kuha. Nangayo siya pasaylo tungod sa iyang mata-mata nga ginabuhat sa kuha. Giangko niya nga naa siya'y karelasyon sa among silingan ug tungod ni ana
gusto sa siyang mopalayo sa kuha. Wala ko nagdahom nga ni mata na lang ko nga wala na siya sa akong tapad o wala na po diha iyang mga gamit. Nakahila ko tungod kay nakita nako ang akong mga anak dihang nangatulog pa o gibiyaan sila sa ilang inahan. Tinuod ako kayo ko og gugma sa iyaha. Maong naningkamot gyapon ko og kontak niya para siya mobalik, dili para sa kuha o kini para sa mga anak nagagmay pa. Pero wala na ko inahandom pa sa iyaha. Gipadayon nako ang mga tuig na wala si Linda. Sa tinuod, mga 11 na katuig ang nilabay karon gikan sa among nahitabo. Ug karon ako malipayon nakauban ang among duha ka anak. Samtang si Linda tuan na nagpuyo sa Katiklan kauban ang iyang bagong pamilya. Wala ko nagmahay sa pagbiya ni Linda. Tuod sa una, nasakitan ug nihila ko sa tago. Pero karon, ako okay na kauban ang akong duha ka mga bata. Wala na ko gikauwaw nga moangkon sa inyuha na gamay ang akong kargada. Kay para nako, wala ko nagkuwang kang Linda ug sa akong mga anak. Oo, gamay ning ako pero dako man sad ang gugma sa akong pamilya o kana ang usa ka dakong butang nga dapat na kong ipasigarbo sa inyo o kang Linda. Ug di rin ako tapuson ang akong istorya. Ako mapasalamaton sa inyong pagpaminaw.